Hello Virgo. Ito yung reading mo for October 10 to 15. Yan. Pero ito ay timeless reading din naman. Kahit naman na lumagpas na yung October 10 to 15. Valid pa rin naman itong ating reading as long as talagang natagpuan ka nitong reading na to. Maybe it's meant for you, no? Ano may mga mensahe dito. Maraming salamat pala sa inyong support bago man po kayo dito or matagal na. Thank you palagi sa panonood. Shout out po sa lahat ng mga viewers natin dito sa Pinas and pati na rin overseas yan. Special mention sa Italy. Marami yung mga nagko-comments dyan and from US, from Saudi, also from UK yata. Parang ganun. So basta kahit nasaan man po kayo, sobrang na-appreciate ko po yung panonood ninyo. And yung mga comments ninyo. Although, syempre, hindi ko po always masasagot lahat-lahat po yung mga comments. Pero, malaking, means a lot po. Means a lot para sa akin. Ayan, and regarding personal readings nga pala, if gusto mo mag-avail, mag-inquire ng private reading services ko, panoorin mo na lang hanggang dulo yung video. Maiksi lang naman, pero nandun lahat ng details or sa description. Ayan. So, Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. Tingnan na natin yung energies mo for October 10 to 15 or onwards. Yan. Or onwards. Stork, meron kang anchor dito, meron ka ring house. Kuha rin tayo, syempre, para sa ka-love life-an mo, Virgo. Kakalimutan ba natin yan? Alam ko namang yan ang gustong-gusto ninyo. Pasensya na guys, hindi lang talaga ako mahilig sa love life. Oo, kaya baka mamaya pag nag-read ako ng love life, baka nabibitinan kayo. Kasi, hindi ko talaga yung love life. More on sa mga general readings, no? Pero dahil yan yung gusto nyo, syempre ginagawa ko rin yan. Hindi nga lang kasing bulaklak yung pagbabasa ko. Kasi alam nyo naman na hindi ako, mahilig sa love life. Ayan, kung hindi nyo pa ako kilala, hindi ako mahilig sa love life. Hindi ko lang alam kung yung love life mahilig sa akin. Joke. Pero, hindi ako masyadong sa love life. Ayan. So, para sa mga mahihilig sa love life, i-dedicate ko na lang itong mga love dito. So, ayan. Naku, Stork. Ano ba to? Nakakaano naman itong mga energies mo sa love life mo. Pero sige, unahin na natin itong si Stork. Mukhang meron kang, may pinaplano bang paglilipat, pagmamigrate, travel by plane, or yung tipong magsisimula ka sa ibang lugar, whether nalipat ka ng work or nalipat ka ng tirahan. Ito ba ay isang transition, period na kailangan mong pagdaanan, no? Romantic man po ito o hindi. Pero expect movement, expect na may travel din or pagbabago. May shift mayroong paglilipat sa ibang lugar transient pagiging transient, no? So, expect may mga ganyang bagay. When it comes to work, sa profession mo, nakakikitaan ka dito ng stable job. Ayan. So, if ever na you are transitioning into another career, lilipat ka ng ibang branch or ibang position, ibang company. So, saan mo na magiging maganda yung outlook doon? Maaaring maging stable ka doon sa lilipatan mo na trabaho. Ayan. So, this is building parang may settling down dito na parang pag doon ka na, kumbaga parang doon ka na mapapermanent. O, ayan, baka naman may kinalaman ito sa from contractual to magiging permanent employee ka na doon, or from this place, ililipat ka sa iba, and dun ka na talaga magsisettle down. Settling down, pwedeng ganun, pwede rin naman yan about marriage, no?
or migration. Sabi ko nga parang may nasisense ako na parang migration din. Basta ano man tinutukoy netong anchor is may kinalaman sa stability. Something na fixed or permanent na. Parang ganun. Oo. Oh, it's house. See? Parang iba sa inyo, makakabili kayo ng bahay. Or lilipat na ba kayo ng ibang lugar, ibang bahay, at doon na talaga kayo mapipirmi. Pwedeng pagpapamilya, pagbukod para sa couples or mag-aasawa na Ayan. So, this will be actually kasi, having privacy in your own house. Pwede nga bumubukod. So, kung matagal kayong nakikipisan sa inyong mga in-laws, ayan, ito na yung time na makakabukod na kayo. Married man po kayo or single. O, ayan, ha. Makakapag-settle down ka na sa ibang lugar, whether tirahan man yan or bahay talaga. Tapos, pagdating naman dito sa love life mo, or may mga matters tungkol sa bahay or sa property dealings, like kung sa realty kayo, o kung binibenta nyo ba yung bahay nyo, pinaparentahan nyo, or nagre-rent kayo, or mga bagay na may kinalaman sa bahay, sa security, sa family. Ayan, pagkakaroon ng boundaries, pagkakaroon ng privacy, somewhere na ikaw ay feel mo at home ka, tanggap ka, at ease ka, secured ka, whether lugar man yan or workplace, relationship, mga ganun. Basta kung saan ikaw ay panatag yung kalooban mo, komportable ka doon, parang family yung turingan ninyo. Ayan. And merong something na long lasting pala dito, nakalimutan kong banggitin. Kasi nga, pang permanent na nabanggit ko na nga pala yun, sorry. So, punta na tayo dito sa scattered brain, pasensya naman. Etong si love life mo naman, may gustong ituwid yung mga pagkakamali niya. Sorry naman, tumalsik yung laway ko. Bihira lang naman mangyari yan, Virgo. Pasensya naman, nakahiya naman sa'yo. Okay, so yung iba sa inyo, nadidrain na kayo dito sa person na to, sa connection na to. Ano mang klaseng connection ito? With label, walang label, mag-asawa, mag-jowa. Ewan ko, magkulukadidang ba kayo? Basta, kung sino man itong kakonect mo na to. Basta, kung sino man to, itag nyo na lang yung sarili nyo. Hindi naman po kasi ako psychic. Basta isa dito, na-overwhelm na siya, nai-stress na siya, nakaka-drain na itong relasyon na Oo. And the more na nagkakaganyan is lalong parang na-emphasize yung mga diferensya ng bawat isa or na-emphasize yung diferensya ng isa kung sino man yung na-emphasize dito. Pwede rin naman na yung isa nare-realize na rin niya ano ba talaga yung mga diferensya niya, yung mga mali sa kanya, aware naman siya dun. Tsaka parang meron dito meron someone na nag-i-struggle dahil hindi siya get over dun sa nakaraan. Ano ba to? Meron ba nangyari whether may nangyari bang hindi maganda nung nakaraan tapos yung isa hindi maka-get over, or is this related to another person, like a past person, tapos whether ikaw yan o yung person na hindi pa rin makamove on hanggang ngayon kasi parang hindi pa humingi ng sorry sa kanya or hindi pa siya napatawad, yan, vice versa. Kasi parang meron something na kailangan na para magkaroon ng closure, kailangan ng paghingi ng tawad. Parang walang hindi matahimik yan. So, tignan na natin yung mga tarot messages para sa iyo. Oops.
You have Emperor, which is Aries energy. Yan, banggitin ko na lang din yung mga signs na makikita ko dito. Baka meron kanya sa chart mo or may mga nakaka-encounter ka na tao na ganyan yung signs nila. So, merong dalawang fire signs dito, which is Aries and Sagittarius, and then may Libra. Alright, nako, dalawang fire sign. Kung hindi naman tao ito. Oo, parang tortured na nga kayo o dito. Dito torture na naman to. Torture ka na nga dito sa relationship mo. Torture ka pa dito sa 10 of ano mo, sa general mo oh. Basta may mga dito pinipilit mong kayanin. Pero nahihirapan ka na, napapagod ka na rin tao lang naman, 'di ba, Virgo? Tama ba? Ayan. Oo, hirap na hirap ka na rin, dear. Yun lang yun. Hindi mo rin naman alam kung hanggang saan mo hanggang kailan, hanggang saan naabot itong tinatry mong kayanin yung mga bagay-bagay. Whether sa romantic yan or sa ibang bagay, kasi parang there is a person here na marami siyang responsibilities or napakaraming burdens this week. Marami bang deadlines, marami bang trabaho na dapat tapusin and feeling mo pasan mo yung daigdig o pwedeng nahihirapan ka. Kasi minsan itong 10 of Swords is may kinalaman sa delegation ng mga gawain sa bahay man yan, sa workplace or pagdating sa mga ibang obligasyon na dapat lahat tayo may role, kanya-kanya tayo ng responsibility. Ultimo sa bahay, ganun, di ba? Even little ones that pinibigyan natin sila ng responsibility as early as ganitong age. Kasi doon nabibuild O yan, wag na tayong doon, maliligaw tayo ng topic. Pero, ang ibig ko lang sabihin dito sa iyong 10 of Wands is, dear, hindi ka si Superman or si Superwoman na at all times kaya mo lahat, aakuin mo lahat, papakamartir ka naman dyan, di ba? So, minsan, dapat mag-resign ka. No? Huwag mong gawin yung trabaho ng iba, hayaan mo sila dun sa trabaho nila naka-assign. Kasi, may reason ba't ine-designate doon. Di ba? Ba't mo naman, minsan, hindi talaga good na gawin mo yung bagay na hindi naman naka-assign sa'yo or alam mo yun, gawin yung job ng ibang people para sa kanila. Minsan talagang hayaan mo talaga silang gumawa nung para sa sarili nila. Whether trabaho to, pinag-uusapan or hindi. Hindi, sa trabaho, of course, kanya talaga yan So, yun lang. Siguro malalighten yung load mo kung isi-share mo or kung hindi naman to about responsibilities, trabaho, mga duties, pwedeng may kinalaman sa mga burdens mo na baka mapapagaan yung loob mo kung isi-share mo yan sa iba. Baka kailangan mo lang ihinga sa iba, may makausap ka, i-share mo. Basta makakatulong sa iyo na makagaan. Otherwise, pwede rin ang ibig sabihin nitong 10 of Wands mo is something na malapit na yung completion kasi it's number 10. So, ibig sabihin, konting tiis na lang. Oo, pagod ka na. Pero konting-konti na lang talaga. Makakarating ka na dun sa destination. Ma-achieve mo na yung goal. So, yan. Either magkikwit ka or konting kembot na lang, di ba? And yun na nga, meron mga matters dito about responsibility, delegation ng trabaho, someone who's in charge with the Emperor. Pwede rin this is a father figure or leader. Someone who has, hindi lang yung responsibility, siya rin yung may power. Yes, this means leadership. Okay. Pwede rin naman ito is something na someone, pwedeng boss. Oo, boss. Hindi lang father. Okay. So, may mga matters na related sa sa leadership
And pagmamanage yan. Pagmamanage, leadership, responsibilities, pagiging authority. Okay? Or simply means na dapat you are in control pagdating doon sa situation. Parang ikaw yung naka-assign dito, ikaw yung may pananagutan, ikaw yung may responsibility dito, etc. etc. Pagdating naman dito sa iyong 4 of Swords, you have exhaustion, pagkapagod, no? Sabi ko nga ang tindi ng mga energies ng pagkapagod dito. So, pwedeng yung isa related sa love life. Okay? Meron na talaga energy na napapagod dito. Minsan burnout, di ba ganun, aminin naman natin, hindi lang namin trabaho yung nakaka-burnout, minsan yung jowa mo rin. Minsan yung pagbubunga nga nung, ewan ko, pagbubunga nga nung kung sino man yung nagbubunga nga. Basta, alam mo, kung kailangan mo ng break, mag-break ka, Virgo. It's for your well-being. Okay? Pagpagod, magpahinga. Sa sarili mo, pagod ka na ba sa kakaisip, minsan relax mo na may isip mo. O minsan relax mo yung katawan mo. Basta, kung ano yung kinakailangan mong pahinga, ibigay mo yan sa sarili mo. Okay? May tendency na ma-burnout dito kawalan ng pahinga, baka iba sa inyo literal kasi baka nga may mga deadlines, walang tulog, walang pahinga, puro stress. So, mag-ingat din syempre, ingatan din ng health natin, importante yan. Or yung iba pwedeng restless lang talaga kayo, like maraming tumatakbo sa isip nyo, hindi kayo mapalagay, ayan. Okay, so para sa mga unexpected naman na mangyayari, kuha tayo dito. Una-una meron ka ditong bull. Someone na, matibay ang personality. Hindi basta-basta aatras. Baka yan yung inasuggest sa iyo. Sabi dito kasi, huwag ka basta-basta susuko, huwag ka mag-back down, huwag ka na sumuko, dear, kasi nga malapit na itong ma-achieve yung goal mo, konting pagod na lang kembot. Pakita mo talaga pakita mo yung katatagan mo dito, kung ano man tong kakaharapin mo, wag kang magba-back out daw. And may haystack, okay, this is reward, karma, babalik kung ano yung ginawa. Yan. So, something na tinanim mo na sooner or later aanihin mo rin Pwedeng consequences ng mga ginawa. Kung may ginawa kang ganito, alam mo na kung ano yung babalik sa'yo. Or, diba? Kung anong tinanim siyang bunga. Ayan. Pwedeng mga consequences ng ginawa yan. Ano pa? Yun lang, may mga plans ka hindi mag-work this week. O kung may mga pinaplano, agenda, ganito, ganyan. Sabihin na natin baka hindi matuloy o pumalpak. Okay? And in need of help. May nangangailangan daw ng tulong, whether ikaw yan or someone na family ba yan, kakilala or sino man. Hindi lang tulong na maraming forms ng tulong Hindi lang naman always financial yan. Basta, ikaw man ito or someone na nangangailangan ng guidance, hindi rin tulong, pati hindi lang pala limited sa pagtulong, pati yung guidance. Kung sino man to, kailangan niya talaga ng rescue, guidance. Doing something risky, yan, So, maaaring iba sa inyo, palaban kayo this week, susugal kayo, makikipagsapalaran kayo, tatry nyo yung ganito, ganyan, lalakasan nyo talaga yung loob nyo, ayan, kaya nga huwag kang mag-back out. Pero mag-ingat ka lang kasi meron ding binabanggit about something risky So, syempre, huwag lang din tayong banat ng banat, pasok ng pasok. Kung alam naman natin, isipin din natin yung mga pwedeng consequences. Okay? Or yung mga risk. Excuse me Excuse me lang, may nag-text. Baka importante ito. I'm so sorry. Okay. Rainbow for your last card. The most difficult part of a situation is over. So, hooray, Virgo, this week.
ang katapusan na ng mga paghihirap mo dito for sure. Masaya ka na, matatapos na yung mga struggling ng mga nakaraang linggo, araw or months, no? Yung mga pinakamahirap na parte tapos na, so andun ka na sa mas maginhawang part. Okay? Ayan. So, happy ending ka this week. Mas maginhawa. Tapos na yung mga mahihirap. Okay? Virgo, ito yung kabuuan na reading mo. Sana makatulong sa ito. Take care, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Shoutout at thank you sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito, Vel, Mildred, Julian, Alejandra, Maya 2.6, Michael, Rosel, Belen, Melinda, Jane, Devi, Joy, Gwen, De Luna. Shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers, Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Aluwap, Emilu, Melinda, Grizel, at ang pinakabago si Shay Santos.